Sa maraming tahanan, ang pusa ay hindi lamang alagang hayop, kundi tahimik na kasama sa araw-araw na buhay. Isang nilalang na tila may sariling mundo, sariling pakiramdam at minsan ay sariling paalala sa atin. May mga taong naniniwalang kapag tama ang pag-aalaga sa pusa, hindi lang ginhawa at sayang ibinabalik nito, kundi pati swerte, kapayapaan at positibong daloy ng enerhiya sa loob ng bahay. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tamang paraan ng pag-aalaga sa pusa upang ito'y maging biyaya at hindi pabigat? Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw, tatalakayin natin ang 7 dapat na gawin mo sa pag-aalaga sa pusa upang guminhawa ang iyong buhay. Hindi ito tungkol sa pamahiin lamang, kundi sa pagsasanib ng malasakit, disiplina at respeto. Mga simpleng gawain na kapag isinasa buhay ay pinaniniwalaang nagbubukas ng pinto sa magandang kapalaran. Una, bigyan ng pusa ng malinis at sapat na pagkain araw-araw. Isa sa pinakaunang tanda ng maayos na pag-aalaga ay ang tamang pagpapakain. Sa praktikal na aspeto, ang pusa na busog at malusog ay mas kalmado, mas mapagmahal at hindi agresibo, na nagdudulot ng tahimik na samahan sa loob ng bahay. Sa paniniwala naman ng matatanda, ang pusa na hindi pinababayaan sa gutom ay nagiging tagapangalaga ng swerte ng tahanan. Sa umaga, bago pa man magsimula ang abalang gawain ng araw, karaniwang sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, mainam bigyan ng pusa ng sariwang tubig at pagkain. Ito ang oras na natural na gising at aktibo ang pusa. Mas maayos ang metabolismo nito at mas madaling matunaw ang pagkain. Sa tanghali, hindi man laging pagkain, ngunit napakahalaga na laging may malinis at sariwang tubig ang pusa. Ang hydration ay kritikal sa kalusugan ng pusa, lalo na sa maiinit na oras ng araw. Sa paniniwala, ang tubig ay sumasagisag sa daloy ng swerte at linaw ng isip. At sa hapon hanggang maagang gabi, bandang alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, mainam ang ikalawang pangunahing oras ng pagpapakain. Ito ang oras na bumabalik ang pusa sa pagiging kalmado matapos ang maghapon. Nakatutulong ito upang hindi magutom ang pusa sa gabi at maiwasan ang pagiging iritable o maingay. Kapag ang pusa ay busog at payapa sa gabi, sinasabing mas tahimik ang tulog ng amo at mas protektado ang tahanan mula sa negatibong impluensya. Iwasan ang pabago-bagong oras ng pagkain at bigla ang pagpapakain sa hating gabi kung walang dahilan. Nagdudulot ito ng stress at hindi maayos na digestion sa pusa. Sa paniniwala naman, ang kawalan ng schedule ay sumisimbolo ng kaguluhan sa buhay ng amo. Kapag inaalagaan mo raw ang pusa na parang kapamilya at hindi tinitipid sa pagkain, ang biyaya ay hindi rin titigil sa pagdaloy sa iyong buhay. Ang pagiging bukas palad sa hayop ay sinasabing refleksyon ng bukas palad na kapalaran. Pangalawa, panatilihing malinis ang katawan at paligid ng pusa. Ang regular na paglilinis sa tinutulugan, litter box at mismong katawan ng pusa ay hindi lamang para sa kalusugan, kundi para rin sa balanse ng enerhiya ng bahay. Ang maruming paligid ay humihila ng negatibong enerhiya, samantalang ang malinis na espasyo ay dinadaluyan ng swerte at kapayapaan. Kapag ang pusa ay komportable at malinis, mas madalas itong magpahinga sa mga sulok ng bahay, na ayon sa pamahiin ay tanda na ligtas at positibong enerhiya ng tahanan at ng amo nito. Pinakamainam linisin ang higaan ng pusa at ang mismong pusa sa umaga, bandang alas 7 hanggang alas 9. Dahil ito ang oras na gising na ang pusa, ngunit kalmado pa, kaya mas madali at hindi ito nai-stress. Sa paniniwala naman, ang paglilinis sa umaga ay simbolo ng pag-aalis ng negatibong enerhiya
at pag-aanyaya ng swerte at maayos na daloy sa buong maghapon. Pang-apat, huwag saktan, sigawan o itaboy ang pusa. Ang pusa ay sensitibo sa emosyon at kilos ng tao. Sa praktikal na pananaw, ang pusa na palaging sinisigawan o sinasaktan ay nagiging mailap at agresibo. Ngunit sa paniniwala, mas malalim pa rito ang epekto. Ang pananakit sa pusa ay tinuturing na pagtaboy sa swerte. May kasabihan na ang pusa raw ay sumisipsip ng negatibong enerhiya ng amo. Kaya kung ito'y minamaltrato, bumabalik ang malas sa nananakit. Ang mahinahong pakikitungo sa pusa ay sinasabing nagbubukas ng daan sa mahinahong buhay. Pang-apat, igalang ang oras ng pahinga at katahimikan ng pusa. Ang pusa ay kilala sa pagiging mapagmasid at tahimik. Kapag hinayaan mo itong matulog, mag-isa at gumalaw ayon sa sariling oras, mas nagiging balanse ang samahan ninyo. Sa pamahiin, ang pusa raw ay may kakayahang magbantay habang ikaw ay nagpapahinga. Ngunit kailangan itong makaramdam ng respeto. Ang amo na marunong gumalang sa espasyo ng pusa ay pinaniniwalaang ginagalang din ng kapalaran, kaya't mas bihirang tamaan ng biglaang problema. Panglima, bigyan ng pusa ng sariling lugar sa bahay. Ang pagkakaroon ng tiyak na lugar kung saan maaaring magpahinga o magmasid ang pusa ay mahalaga. Sa praktikal na aspeto, ito'y nagbibigay ng seguridad sa hayop. Sa paniniwala naman, kapag ang pusa ay may sariling pwesto sa loob ng bahay, nagsisilbi itong tagasala ng enerhiya. Kapag madalas itong humihiga o umuupo sa isang lugar, sinasabing nililinis nito ang negatibong daloy doon. Ang bahay na may pusa raw na payapang naninirahan ay bihirang pasukin ng malas at alitan. Pang-anim, alagaan ng pusa kapag ito'y may sakit o mahina. Isa sa pinakamatibay na paniniwala tungkol sa pusa ay ang kakayahan nitong magdala ng pasensya at malasakit sa buhay ng amo. Kapag inalagaan mo ang pusa sa panahon ng kahinaan nito, sinasabing ang kabutihang iyon ay binabalik sa iyo sa oras na ikaw naman ang mangangailangan. Sa praktikal na pananaw, ang responsableng pag-aalaga ay nagpapahaba ng buhay ng pusa at nagpapatibay ng ugnayan ninyo. Sa pamahiin, ang pag-aalaga sa may sakit na hayop ay nagbubukas ng pinto sa proteksyon at magandang kapalaran. At pampito, makipag-ugnayan sa pusa ng may pasensya at malasakit. Ang simpleng pakikipag-usap, paghaplos at pakikinig sa kilos ng pusa ay mahalagang bahagi ng tamang pag-aalaga. Sa siyentipikong aspeto, ang ganitong interaksyon ay nakakabawas ng stress at nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon. Sa paniniwala naman, ang pusa na nakakaramdam ng pagmamahal ay nagiging tapat sa amo. Pinoprotektahan daw nito ang bahay mula sa masamang intensyon at negatibong enerhiya. Ang pusa raw na kusang lumalapit at humihiga malapit sa amo ay tanda ng pagkakaisa ng kapalaran. Sa huli, ang pag-aalaga sa pusa ay hindi lamang tungkol sa pagkain, kalinisan o oras. Ito ay salamin ng kung paano tayo makitungo sa mga nilalang na mas mahina sa atin. Ang 7 simpleng paraan na ito ay paalala na ang swerte ay hindi hinihingi, kundi inaanyayahan sa pamamagitan ng kabutihan, respeto at malasakit. Kapag ang pusa ay nalagaan ng tama, nagiging tahimik itong saksi sa iyong araw-araw na buhay. At ayon sa paniniwala, tahimik din itong inaakit ang biyaya, proteksyon at magandang kapalaran patungo sa iyong tahanan. Sa mundong puno ng ingay at pagod, minsan, ang swerte ay dumarating hindi sa malaking pangyayari, kundi sa mahinang pag-ungol ng pusa na payapang namamahinga sa iyong tabi. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.